Guys, grabe 'tong mga revelation, mga ibinulgar ni Chavez Singson tungkol sa mga katiwalian ng gobyerno ni Marcos Jr. guys. Simula umpisa, grabe hanggang sa dulo, grabe. Wagas at na-content ko na 'to dati, eh. Sabi ko na sa inyo, yung mga diskaya ang contractor din ni BBM. Kaya sabi na nga ni Governor Chavez Singson, paano pa natin siya pagkakatiwalaan kung mismo siya ginagamit yung mga diskaya. Oh, 'di ba guys? Naku, eto panoorin natin yung panawagan ni Chavez Singson. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-imbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. 'Di ba? Dapat Totoo ang yan. unang imbestigahin, flood control as far as uh, flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente yung nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Yun! Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Oh, 'di ba? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Oh. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, Dave Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Yes. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. True. Eh sila ang kontraktor nila eh. Correct. Ba't pa imbestigan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. Correct. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang,
it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila. Yun, magandang suggestion yan kasi baka yung mga NPA guys, alam nyo yun, baka 'di ba maghasik ng lagim pero feel ko naman hindi din maghahasik ng lagim yung mga NPA kasi ano pro BBM 'di ba sila kaya nga 'di ba nasa sobrang dami ng lokasyon, parang apat yata or lima yung lokasyon ng rally bukas kaya makikita talaga natin guys kung kaninong mga grupo yung dadagsain talaga. Pero I appreciate din yung suggestion ni Chavit Singson, 'no? Eto pagpatuloy natin, guys. Mga korap sa gobyerno. So, wag daw pumasok yung mga high school at mga colleges hangga't hindi bumababa yung mga korap sa gobyerno at kasama na diyan si BBM, guys. As in, si BBM din naman talaga yung sentro ng sinasabi niya eh. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Correct. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Gusto yan nila. Kung hindi alis, aanuhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Correct. Saan napupunta? Sa korupsyon. True. Diba? Yan yung palagi sinasabi ko dati. Yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So, ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Correct. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question.
So, yun na nga guys. Naku, ano masasabi niyo dito? Mag-comment down below. Totoo naman talaga wala ng mangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Sa sobrang dami ba namang utang, 17 trillion at nangungutang at nangungutong pa sila guys every other day, every month or ano ba 'yun? Tapos napupunta lang lahat dito sa korapsyon. Kaya naku, nakakaloka. God save the Philippines talaga. Kaya naku, patuloy talaga nating I'm calling sa lahat ng mga ano, God-fearing people diyan. Let's continue to pray talaga magkaisa, 'no, na idalangin na sana naman ay magkaroon sila ng alam mo 'yun, delikadesa. Delikadesa na lang talaga 'no?